Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati, tahimik, mapayapa. Nakaupo ako sa aking paboritong silya, hawak ang isang tasa ng mainit na kapeng barako, pinagmamasdan ang sikat ng araw na tumatama sa mga halaman na inaalagaan ng aking asawa. Ito ang buhay na pinaghirapan ko sa loob ng 43 taon. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bawat piraso ng muebles, ay may kuwento ng sakripisyo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking nag-iisang anak na si Andrea, ang siyang pinag-alayan ko ng lahat, pero ang kapayapaan ay madaling mabasag. Parang isang salamin na bigla na lang binagsak. Dumating sila, si Andrea at ang kanyang asawang si Marco, na hindi man lang nag-abalang kumatok. Ang kanilang mga mukha ay gusot, ang kanilang mga mata ay may apoy na hindi ko gusto. Hindi ito pagbisita ng isang anak na nangungumusta. Ito ay pagbisita ng isang kolektor na maniningil ng utang. Pa, kailangan ko ng pera, sabi ni Andrea, walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay matigas, walang bahid ng paggalang. Hindi ako sumagot agad. Humigop muna ako ng kape. Sinusubukan na pakalmahin ang aking sarili. Alam ko na kung saan patungo ito. Ito ang parehong sayaw, ang parehong tugtugin na paulit-ulit naming sinasayaw sa loob ng 3 taon. Para saan na naman, anak? Mahinahon kong tanong. Huwag na tayong maglokohan pa, sagot niya, at bigla niyang hinampas ang mesa. Alam niyo kung para saan? May mga bayarin kami. May utang si Marco sa sugal at kailangan ko ng pera para sa mga bata. Mga bata. Palagi niyang ginagamit ang mga apo ko, sina Ana at Ben. Ang aking 2 anghel na bihira ko nang makita dahil palagi silang ginagawang panakot. Andrea, sabi ko, ilang beses na ba nating pinag-usapan ito? Hindi uubra na palagi na lang kayong umaasa sa akin. Kailangan ninyong matutong tumayo sa sarili ninyong mga paa. At doon niya sinabi ang mga salitang tumusok sa puso ko na parang isang kutsilyo. Ang mga salitang sumampal sa akin ng mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sakit. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata, at sinabing, Pa, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko ng pera, NJ yon. Hindi pag namatay na kayo. Ngayon, hindi pag namatay na kayo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ko. Ang lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo para lang marinig iyon. Para lang ituring na isang hadlang sa perang gusto nilang makuha. Na ang buhay ko ay isa na lang paghihintay bago nila makuha ang kanilang mana. Ang tasa ng kape na hawak niya ay bigla niyang binitawan. Bumasag ito sa sahig na gawa sa Nara. Ang maitim na likido ay kumalat sa mamahaling Persian rug na regalo namin sa isa't isa ng aking asawa noong aming ika-20 anibersaryo. Ang ingay ng nabasag na tasa ay parang tunog ng pagkasira ng aming pamilya. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw ni Marco, pero hindi sa asawa niya, sa akin. Kung ibinigay mo na lang sana agad ang pera, hindi sana siya magkakaganito. Makinig ka, matanda, hindi ka na pabata. Ano bang silbi ng pera mo kung itatago mo lang yan hanggang sa mamatay ka? Matanda, iyon na. Ang pangalawang sampal, isang salita na puno ng pang-iinsulto mula sa isang lalaking walang trabaho na nabubuhay lang sa pera ng aking anak, na nabubuhay sa perang mula sa akin. Sa gitna ng kanilang mga sigaw at panunumbat, isang kakaibang bagay ang nangyari sa akin. Ang sakit na parang kumikirot sa dibdib ko ay biglang nawala. Ang panginginig ng aking mga kamay ay huminto. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, isang bagay na mas matatag. Katahimikan. Hindi ako nagsalita. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang sila, ang aking anak, na may mga mata ng isang desperadong estranghero, ang aking manugang, na mayabang at walang utang na loob. Hindi nila alam. Hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob ng isip ko. Akala nila, tulad ng dati, ay bibigay din ako. Akala nila, pagkatapos ng lahat ng sigawan, ay susulat na naman ako ng tseke para lang bumalik ang kapayapaan. Pero sa isip ko, nagsimula na akong magbilang sa loob ng 3 taon. Magkano na nga ba ang naibigay ko? Ang pambayad sa utang sa kasino na umabot ng 2 milyong piso. Ang buwanang tulong para sa upa ng kanilang apartment. Ang pambayad sa credit card na laging sagad. Ang mga emergency
na hindi natatapos. Kung susumahin ko lahat, madali itong aabot sa halos 5 milyong piso. 5 milyon. Isang numero na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon na nawala lang na parang bula. At heto sila, humihingi pa. Hindi ako bangko, sabi ko sa kanila kanina. Pero sa isip ko, may idinugtong ako. Hindi ako bangko. Ngunit sa araw na ito, sa eksaktong sandaling ito, ang bangko ay opisyal ng magsasara. Hindi ko ito sinabi sa kanila. Hindi ko kailangan. Ang desisyon ay nabuo na sa loob ko, matatag na parang bato. Ang alas ko ay hindi ang pera sa bangko. Ang tunay kong alas ay ang aking paninindigan. Ang aking huling hindi. Ngumiti lang ako. Isang maliit, bahagyang ngiti na hindi nila naintindihan. Para sa kanila, baka senyales iyon ng aking pagkatalo. Pero ang totoo, iyon ang ngiti ng isang taong sa wakas ay naging malaya. Tumayo ako mula sa aking silya. Ang aking mga buto ay tumunog, tanda ng aking edad, pero ang aking pagtayo ay matatag. Hindi ako tumingin sa nabasag na tasa o sa mancha sa sahig. Diresto akong naglakad papunta sa pinto. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas pa rin, handa para sa isa pang banat ng masasakit na salita. Pero naunahan ko sila. Binuksan ko ang pinto ng maluwag. Ang hangin mula sa labas ay pumasok. Dala ang amoy ng mga bulaklak at ang tunog ng mga naglalarong bata sa kalsada. Isang normal na mundo sa labas ng magulo naming bahay. Lumayas kayo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, walang emosyon, at dahil doon, mas lalo itong naging nakakatakot para sa kanila. Isama mo ang asawa mo, Andrea, at umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Pa. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa hindi makapaniwala. Umalis na kayo, inulit ko. Nagkatinginan sila, naguguluhan. Ito ay bago. Hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. Hinintay nila akong sumigaw, magmakaawa, o sumuko. Pero wala. Sa huli, padabog silang umalis, puno ng pagbabanta at galit. Nang sumarado ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa kanilang mga sigaw. Akala nila, iyon na ang katapusan. Akala nila, babalik din ako sa dati. Pero lumingon ako, hindi para ayusin ang mga nabasag na gamit, kundi para maglakad papunta sa aking maliit na opisina. Hindi ako umupo para magmukmok. Binuksan ko ang aking lumang computer. Ang tunog ng pagbukas nito ay ang tanging ingay sa buong bahay. Mayroon akong isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Isang plano na binuo hindi ng galit, kundi ng pagod at realisasyon. At habang tinitip ako ang password sa online banking, alam kong sa pag-click ng mouse, maririnig nila hindi lang ang tunog ng pagsasara ng aking wallet, kundi ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto na akala nila ay habang buhay na nakabukas para sa kanila. Matapos ang mga salitang iyon, ang mga salitang tumawag sa akin na matanda, isang bagay sa loob ko ang tuluyang nabasag. Ang pasensya ko, na sa loob ng maraming taon ay parang isang malalim na balon, ay bigla na lang natuyo. Wala nang natirang tubig, wala nang kahit isang patak. Ang natira na lang ay ang tuyong lupa, bitak-bitak, at ang alingaw-ngaw ng kanilang kawalan ng respeto. Tinitigan ko si Marco, ang aking manugang. Nakangisi pa rin siya, isang ngisi ng tagumpay, na para bang nanalo siya sa isang argumento. Akala niya, dahil sa sinabi niyang iyon, ay mapipilitan na akong sumuko. Akala niya, ang pagtawag sa akin na matanda ay ang huling alas na magpapaluhod sa akin. Ang hindi niya alam, iyon pala ang huling patak na nagpaapaw sa baso, hindi, mali. Hindi na baso ito, isang dam na ang sumabog. Ang galit ko ay hindi mainit, hindi ito sumisigaw, ito ay malamig, tahimik, at mas mapanganib. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat galaw ko ay mabagal, sinasadya. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking mga kasukasuan, isang paalala ng aking edad, ang edad na ginawa nilang sandata laban sa akin. Pero sa sandaling iyon, ang aking katawan ay hindi naramdaman na mahina. Naramdaman ko ang bigat ng 43 taon ng pagtatrabaho. Ang bigat ng bawat sentimo na aking inipon. Ang bigat ng bawat sakripisyo. At ang bigat na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko sila tiningnan sa mata. Sa halip, ang tingin ko ay nakatuon sa isang bagay na mas malayo.
ang pinto sa harapan. Ang pinto kung saan sila pumasok na parang pag-aari nila ang lugar na ito. Iyon din ang pinto kung saan sila lalabas. Naglakad ako papunta roon, ang aking mga paa ay gumagawa ng mabibigat na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Naririnig ko ang kanilang paghinga sa likod ko. Naramdaman ko ang kanilang pagkalito. Hinihintay nila akong magsalita, magpaliwanag o marahil humingi ng tawad. Pero wala. Wala silang narinig mula sa akin. Nang marating ko ang pinto, hinawakan ko ang malamig na seradura na gawa sa tanso. Pinilipit ko ito, at ang pinto ay bumukas ng walang ingay. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok, at kasama nito ang mga tunog ng buhay, ang tawanan ng mga bata sa kapitbahay, ang tahol ng aso, ang hangin na nagdadala ng amoy ng sampagita. Isang normal na mundo na tila napakalayo sa kaguluhan sa loob ng aking sala. Nananatili akong nakatalikod sa kanila. Ang aking likod ang nagsisilbing pader sa pagitan namin. Andrea, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, walang emosyon. Isama mo ang asawa mo at umalis na kayo. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan, isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa kanilang mga sigaw kanina. Marahil ay hindi nila na proseso agad ang aking sinabi. Ano? Anong sabi mo pa? Ang boses ni Andrea ay nanginginig. Hindi na ito galit. Ito ay pagtataka. Hindi ako lumingon. Sinabi ko, umalis na kayo. Inulit ko, mas matatag ngayon. Lumayas kayo sa bahay ko. Bahay mo? Ang sigaw niya. At ang galit ay bumalik na naman. Ang bahay na ito na tinulungan ni Mama na bayaran? Ang bahay na ito kung saan ako lumaki? Hindi mo kami pwedeng basta-basta palayasin. Anak mo ako. Anak kita, sabi ko. At sa wakas ay lumingon ako. Tinitigan ko siya, ang aking nag-iisang anak, at sa sandaling iyon, hindi ko na siya halos makilala. Anak kita. Oo, pero ang karapatan mo bilang anak ay hindi nangangahulugan na may karapatan kang tapak-tapakan ng pagkatao ko sa sarili kong pamamahay. Ang pagiging anak ay hindi isang lisensya para mang-abuso. Hindi ito pang-aabuso, giit niya. Hinihingi ko lang kung ano ang nararapat sa akin. Walang nararapat sa iyo na hindi mo pinaghirapan, sagot ko. Lahat ng ibinigay ko sa iyo noon ay dahil sa pagmamahal. Hindi dahil obligasyon ko. At sa araw na ito, tinuruan mo ako na ang pagmamahal ko pala ay may hangganan. At narating na natin ang hangganan na iyon. Tumingin ako kay Marco. At ikaw, sabi ko, huwag mo na akong tatawaging matanda ulit dahil ang matandang ito ang nagpakain sa pamilya mo sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mukha ay namula, pero wala siyang masabi. Si Andrea naman ay umiiyak na. Pero hindi ito iyak ng pagsisisi. Ito ay iyak ng frustrasyon. Iyak ng isang bata na hindi nakuha ang gusto niya. Magsisisi ka pa, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Darating ang araw, mag-iisa ka na lang. Matanda, may sakit. At sa araw na iyon, kakailanganin mo ako. At kapag dumating ang araw na iyon, alalahanin mo ito. Alalahanin mo ang araw na pinili mo ang pera kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi ako sumagot. Anong sasabihin ko? Na hindi ko pinili ang pera? Na ang pinili ko ay ang aking sarili? Ang aking dignidad? Hindi niya maiintindihan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at padabog na lumabas ng pinto. Ang takong ng kanyang sapatos ay gumawa ng matatalim na tunog sa sahig, parang mga putok ng baril. Sumunod si Marco, pero bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pintuan at tumingin sa akin. Hindi pa ito tapos. Matanda, bulong niya, puno ng pagbabanta. Pagkatapos, isinara nila ang pinto. Isang malakas na kalabog na yumanig sa mga bintana at sa mga litrato na nakasabit sa dingding. At sa wakas, katahimikan. Naiwan akong nakatayo doon. Ang aking kamay ay nakahawak pa rin sa seradura. Ang katahimikan na naiwan ay masakit. Masakit dahil ito ay isang patunay. Isang patunay ng isang malaking lamat sa aming pamilya na hindi ko alam kung kailan o kung paano pa maaayos. Pero sa gitna ng sakit, mayroon ding isang maliit na pakiramdam ng kaluwagan. Sa wakas, natapos na ang sigawan. Sa wakas, nakahinga ako. Ang katahimikan sa loob ng bahay, matapos silang umalis ay nakakabingi. Para bang ang mga dingding mismo ay humihinga ng maluwag,
Ngunit kasabay nito ay nagluluksa. Si Ellen, ang aking asawa, ay lumapit sa akin mula sa kusina. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako. Ang kanyang yakap ay mahigpit, isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya ako. Naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ko. Sa loob ng 38 taon ng aming pagsasama, hindi niya kailanman kailangang magtanong. Alam niya. Palagi niyang alam. Umupo kami sa sofa. Sa gitna ng kalat na kanilang iniwan, ang nabasag na tasa ng kape sa sahig, ang mantsa sa aming paboritong alpombra, ang mga papeles ng mana na nakakalat na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Bawat isa sa mga ito ay isang simbolo ng nasirang relasyon. 43 taon, Ellen, bulong ko. Hindi lang sa kanya, kundi sa hangin, sa mga pader, sa aking sarili. 43 taon ng pagtatrabaho. Naaalala mo ba noong high school siya? Nag-overtime ako para lang mabilhan siya ng mga bagong damit, ng mga libro. Noong mag-16 siya, ibinenta ko ang luma kong kotse para lang maibili siya ng sarili niya. Ang kasal nila. Ang kasal na hindi natin kayang bayaran, pero binayaran pa rin natin. Para saan ang lahat ng iyon? Ang boses ko ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng isang ama na ibinigay ang lahat para lang suklian ng ganito. Pinulot ni Ellen ang mga nakakalat na papel, isa-isa. Ang kanyang mga galaw ay maingat, parang ayaw niyang mas lalong masira ang mga ito. Nahihirapan siya, Lito, sabi niya ng mahina. Ang pagsusugal ay desisyon niya. Ellen, mabilis kong sagot. Ang boses ko ay mas matalas kaysa sa aking intensyon. Bawat pagpunta niya sa kasino, bawat taya online, bawat pagsisinungaling kung saan napunta ang pera, mga desisyon niya iyon, hindi natin. Lumakad ako papunta sa ibabaw ng tsiminea at itinayo ang nakataob na litrato ng aming pamilya. Isang litrato na kinunan maraming taon na ang nakalipas. Nakangiti si Andrea, 5 taong gulang pa lang, bungi-bungi pa ang ngipin, habang nakaupo sa aking mga balikat sa isang perya. Kailan pa naging ganito ang masayahing batang iyon? Kailan pa siya naging isang estrangherong mapanlinlang na hinihingi ang aking mga ipon na para bang ito ay isang utang na dapat kong bayaran? Naaalala mo ba noong Pasko na gusto niya yung dollhouse? Tanong ko, habang hinahaplos ang salamin ng litrato, yung galing sa mamahaling laruan sa bayan. Nag-double shift ako ng 2 buwan para lang mabili iyon. Ang katahimikan ni Ellen ay sapat ng sagot. Naaalala naming pareho, tulad ng pag-alala namin sa mga ballet lessons, sa mga summer camps, sa mga sapatos na may tatak dahil lahat daw ng kaibigan niya ay mayroon. Bawat sakripisyo ay ginawa namin ng may galak, para sa kaligayahan ng aming nag-iisang anak. At ngayon, sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait, binabasagan niya ako ng tasa dahil lang hindi ko ibibigay ang retirement fund ko. Ang aking telepono ay biglang umugong sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ito, isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa aking phone book. Pero alam ko kung kanino galing. Ang paraan ng kanyang pag-type, ang paraan niya ng pagpili ng mga salita. Kilalang kilala ko. Binuksan ko ang mensahe. Pa, sana masaya ka. Kailangan ng mga bata ng bagong damit at gamit sa eskwela, pero mukhang mas mahalaga ang pera mo kaysa sa mga apo mo. Huwag kang umasang makikita mo sila sa lalong madaling panahon. Mga apo, sina Ana at Ben. Ang kanyang huling alas, ang kanyang pinakamabigat na sandata. Alam na alam niya kung saan sasaksakin para mas masakit. Alam niyang sila ang aking kahinaan. Ipinakita ko ang mensahe kay Ellen. Ang kanyang mukha ay biglang nangulubot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi naman niya talaga ilalayo ang mga bata sa atin, di ba, Lito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Pero alam naming pareho ang sagot. Gagawin niya. Ginawa na niya ito dati. Sa mga maliliit na pagtatalo, kapag hindi namin agad na ibibigay ang gusto niya. 1 linggo, 2 linggo, hindi namin nakikita ang mga bata. Ginagamit niya sila parang mga bargaining chips sa isang negosasyon na hindi dapat nangyayari sa isang pamilya. Lito, siguro dapat nating pag-isipan ulit, sabi ni Ellen. Ang boses niya ay nagmamakaawa. Siguro, kaunting tulong lang. Hindi, sabi ko. Ang isang salita ay lumabas na parang isang putok ng baril. Tumingin sa akin si Ellen, nagulat sa tindi ng aking boses. Bihira niya akong makitang ganito kagalit. Hindi na, Ellen.
tapos na. Hindi ako papayag na maging hostage sa mga banta niya tungkol sa mga apo. Anong ituturo natin sa kanila? Na kapag may gusto ka, gamitin mo ang mga taong mahal mo para makuha iyon? Hindi. Hindi ko ituturo kina Ana at Ben na ang pagmamahal ay nabibili, na ang relasyon sa pamilya ay isang transaksyon. Hindi. Tapos na, isang bagay sa loob ko ang nagbago ng gabing iyon. Ang ilusyon ng isang masayang pamilya ay nabasag, kasabay ng tasa ng kape. Ang pagmamahal ng isang ama ay naroon pa rin, pero natabunan na ito ng isang mas matinding pangangailangan. Ang pangangailangan na protektahan kung ano ang natitira sa amin at ang pangangailangan na ituro sa aming anak ang isang leksyon na matagal na naming dapat itinuro. Ang leksyon ng kahihinatnan. Lumipas ang 6 na araw sa isang mabigat at di pangkaraniwang katahimikan. Walang tawag, walang text message, walang bigla ang pagbisita para humingi ng pera o humingi ng tawad. Ang katahimikan mula kay Andrea ay hindi natural. Sa loob ng 3 taon ng kanyang sunod-sunod na krisis pinansyal, hindi siya kailanman nawala ng ganito katagal. Kadalasan, sa 3 araw pa lang, tatawag na siya, magsosorry, hihingi ng mas maliit na halaga para subukan kung lumambot na ba ang aming puso. Pero ngayon, ang iba. Ang katahimikan ay parang sinadya, kalkulado. Parang ang kalma bago ang isang malakas na bagyo. Linggo ng umaga, araw ng mga ama. Sinubukan kong humanap ng normalidad. Umupo ako sa aming beranda, hawak ang isang tasa ng kape na lumamig na at ang diaryo ng linggo. Pinapanood ko ang mga kapitbahay namin. Ang pamilyang Henderson nagkakarga ng gamit sa kanilang kotse para sa isang family outing. Ang pamilyang Patel nag-aalaga ng kanilang hardin. Ang kanilang mga tawanan ay umaabot sa aming tahimik na kalye, normal na mga pamilya. Nagkakaroon ng normal na mga pag-uusap. Kailan pa kami huling tumawa ng sabay-sabay? Si Ellen ay nasa loob ng kusina. Naririnig ko ang mahinang kalansing ng mga plato. Sa nakalipas na mga araw, ang aming mga pag-uusap ay maingat para kaming sumasayaw sa paligid ng isang malaking butas sa aming pamilya na may pangalang Andrea. Pareho naming iniiwasan ng paksa, pero pareho naming alam na nandoon ito. Isang ugong ng isang malaking sasakyan ang pumutol sa aking pag-iisip. Isang delivery truck ng UPS ang huminto sa tapat ng aming bahay. Kakaiba. Wala kaming inaasahang padala at bihira ang Sunday delivery maliban na lang kung may nagbayad ng extra para dito. Bumaba ang driver, kinuha ang isang medium-size na kahon at lumapit sa akin. Lito Reyes? Tanong niya. Ako nga. Sagot ko. Happy Father's Day, bati niya, habang inaabot sa akin ang kahon at ang kanyang electronic clipboard para sa aking pirma. Siguro'y mahal na mahal kayo nang nagpadala nito para bayaran ang Sunday delivery. Pumirma ako habang pinag-aaralan ang shipping label. Walang return address. Tanging mga generic na shipping information lang. Ang kahon ay mas magaan kaysa sa inaasahan ko, kasing laki ng isang kahon ng sapatos. Pero marahil ay 2 libra lang ang bigat. Kanino galing yan? Tanong ni Ellen mula sa pintuan ng kusina, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya. Hindi ko alam, sagot ko, at dinala ko ang kahon sa loob. Ipinatong ko ito sa coffee table ang parehong mesa kung saan nagkalat ang mga papeles ng mana 6 na araw lang ang nakalipas. Lumapit si Ellen. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-usisa, ngunit may halong pag-iingat. Si Ellen ay laging mas kahina-hinala sa mga hindi inaasahang padala. Marami na siyang narinig na balita tungkol sa mga package bomb at mail fraud. Baka galing sa mga apo, mungkahi niya, pero ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Oo nga, nagtanong si Ana tungkol sa Father's Day noong huli namin silang makita, bago pa sila ginawang sandata ni Andrea laban sa amin. Iwinaksi ko ang mga iniisip na iyon. Maaari, sabi ko, pero mayroon akong kakaibang nararamdaman. Ang timing ay masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Yumuko si Ellen. Sinusuri ang kahon ng mas malapitan. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa gilid ng shipping label. At doon, napansin niya ang isang bagay na hindi ko man lang nakita. Isang bagay na maliit, pero napakahalaga. Lito,
sabi niya ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Huwag mong buksan. Bakit? Tanong ko. Itinuro niya ito. Hindi mo ba nakikita? Ang bulong niya. May mga butas. Tingnan mo. Maliliit na butas sa karton. Ang aking tiyan ay biglang nanikip. Ngayong itinuro na niya, nakikita ko na nga. Maliliit na butas. Halos hindi mo mapapansin, maliban na lang kung alam mong hanapin. Mga butas na malinaw na sinadyang gawin para sa paghinga, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Ibig sabihin, may buhay na bagay sa loob. May buhay. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aming tahimik na sala. Isang buhay na bagay ang nasa loob ng isang kahon na walang nagpadala na inihatid sa aming pintuan sa mismong araw ng mga ama. Ang sikat ng araw na pumapasok sa aming mga bintana ay tila hindi na kasing init. Ang katahimikan ng aming suburban na umaga ay biglang naging nakakatakot. Sino naman ang magpapadala sa atin ng isang bagay na buhay? Bulong ni Ellen. Pero habang tinatanong niya iyon, isang malamig na kasiguraduhan ang gumapang sa aking dibdib. Ang timing, ang anonymous na nagpadala, ang Sunday delivery na nagsisigurong nasa bahay kami at walang kamalay-malay. Ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang bagay na iba. At mula sa loob ng kahon, may narinig kaming isang mahinang tunog. Isang kaluskos na nagpatigil sa aming dalawa. Ang tunog ay nawala rin agad at iniwan kami sa isang matinding katahimikan. Hinawakan ni Ellen ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Narinig mo ba yon? Bulong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Anuman ang nasa loob ng kahon na iyon ay buhay na buhay. At ito ay nagsisimula ng magising. Pagkatapos ng unang kaluskos, isang mas nakakakilabot na tunog ang sumunod. Isang mahinang pagsitsit. Halos hindi marinig, pero malinaw, hindi maikakaila. Pareho kaming natigilan ni Ellen, ang aming mga mata ay nakatutok sa inosenteng kahon na parabang ito ay sasabog anumang oras. Ang tunog ay huminto. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang hiningang pinipigilan. At pagkatapos, narinig namin itong muli, mas mahaba ngayon. Isang malinaw, distinct na hiseseses na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Ang pagkakahawak ni Ellen sa aking braso ay humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa tela ng aking polo shirt. Lito, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Tumawag ka ng pulis. Ngayon na. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. Ang aking isip ay hirap na iproseso kung ano ang aming kinakaharap. Ang mga numero sa keypad ay tila banyaga sa ilalim ng aking nanginginig na mga daliri. 911, what's your emergency? Mayroon kaming kahina-hinalang package dito. Ang mga salita ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa aking intensyon. May buhay na bagay sa loob. Inihatid ito kaninang umaga lang, walang return address, at gumagawa ito ng mga tunog. Sir, can you describe the sounds you're hearing? Tanong ng dispatcher sa kabilang linya. Tiningnan ko si Ellen na tumango bilang pampalakas ng loob. Ang pagsitsit ay huminto na naman, pero alam naming babalik ito. Pagsitsit, sabi ko. Parang, hindi ko matapos ang pangungusap. Parang ahas. Ang isiping iyon ay masyadong mapanganib para bigkasin ng malakas. May mga butas sa karton. Mga butas para sa paghinga, sabi ko. Ang boses ko ay basag na sa huling mga salita. Sir, magpapadala ako ng mga opisyal sa inyong lokasyon agad. Mangyaring panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa package at huwag subukang buksan ito. Ang mga opisyal ay darating sa loob ng 10 minuto. 10 minuto. Parang isang kawalang hanggan. Kapag may isang mapanganib na bagay na nakaupo sa iyong coffee table. Sino ang gagawa nito, Lito? Tanong ni Ellen pagkatapos kong ibaba ang telepono. Ang tanong na kinatatakutan ko. Ang sagot ay tila halata, pero ang pagsasabi nito ng malakas ay gagawin itong totoo. Kikilalanin nito na ang aming anak ay tumawid sa isang linya na hindi ko kailanman naisip na posible. Ang aking isip ay nandoon na,
Pinag-uugnay-ugnay ang mga tuldok na ayaw kong makita. Ang timing sa araw ng mga ama, ang anonymous na nagpadala na alam ang aming address, isang taong galit na galit sa aming huling pagtatalo para magplano ng isang bagay na ganito ka-elaborate at ganito kalupit. Isang ahas, sabi ni Ellen ng mahina, na binibigkas ang salitang iniiwasan ko. Nagpadala siya ng ahas. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan ni Andrea. Pareho na naming iniisip. Pareho kaming nakarating sa parehong nakakatakot na konklusyon. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ay nagpatalon sa aming dalawa. Dalawang pulis, sina Officer Cruz at ang kanyang partner, ang naglalakad papunta sa aming pinto. Ang ginhawa ay bumuhos sa akin ng napakabilis. Propesyonal na tulong. Sa wakas, ipinakita namin sa kanila ang kahon. Maingat na lumapit si Officer Cruz. May ideya ba kayo kung sino ang maaaring nagpadala nito? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang aming mga reaksyon. Wala po, sabi ko. Sinusubukang maging maingat, baka mga bata lang na nagbibiro. Ang mga bata ay mangangailangan ng akses sa mga buhay na hayop, mga materyales sa pagpapadala at kaalaman sa inyong address. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano at pera, sabi niya. Tama siya. Isang taong may kakayahan at motibo ang sadyang nagpadala sa amin ng ahas sa araw ng mga ama. At pagkatapos, tinanong niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. May mga hindi pangkaraniwang singil ba sa inyong mga credit card kamakailan, mga pet store, o mga tindahan ng exotic na hayop? Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Pet store. Ang alaala ay bumalik sa akin ng may kakilakilabot na kalinawan. Ang charge na napansin ko sa statement noong nakaraang buwan, sa credit card na ibinigay ko kay Andrea para sa mga emergency, Reptile Palace, 6,000 piso. Noon, inakala kong para ito sa mga apo ko. Baka isang alagang pagong o isda, hindi isang ahas. Hinding-hindi isang ahas. Mr. Reyes, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Officer Cruz. Pinilit kong ibalik sa normal ang aking ekspresyon, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang mga piraso ng puzzle ay nabubuo na. Ang timing, ang kaalaman sa aming mga gawain, ang access sa aking credit card, ang sinadyang kalupitan ng pagpili sa araw ng mga ama, ang aking anak, ay nagpadala sa akin ng isang ahas. Dumating ang animal control. Isang lalaking nagngangalang Mike Johnson ang maingat na nagbukas ng kahon. Sa loob, isang 3 talampakang corn snake, kulay kahel at pula ang nakapulupot. Hindi ito makamandag, sabi niya. Pero siguradong nakakatakot kung hindi mo inaasahan. Magandang espesimen ito, may nagbayad ng malaki para dito. Bago umalis si Officer Cruz, tinanong niya ako, gusto niyo bang mag-file ng formal na report, Mr. Reyes? Pwede nating imbestigahan kung saan nanggaling ang package at magsampa ng kaso kung matukoy natin ang nagpadala. Tiningnan ko si Ellen. Nakita ko ang parehong laban sa kanyang mga mata. Isang bahagi sa akin ang gustong sumigaw ng oo. Gusto kong managot siya, pero ang mas malaking bahagi. Ang bahagi ng isang ama na ginugol ang 34 na taon ng kanyang buhay sa pagprotekta sa kanyang anak kahit sa kanyang mga pagkakamali ay hindi kayang gawin iyon. Hindi na po, sabi ko ng mahina. Ayokong palakihin pa ang issue. Kung ito ay isang biro lang, parang sobra naman kung magsasampa pa ng kaso. Nagsulat si Officer Cruz sa kanyang maliit na kuwaderno. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing narinig na niya ang ganitong sagot dati. Ang katapatan sa pamilya na nananaig sa hustisya. Nang umalis na ang mga sasakyan ng pulis at animal control, naiwan kami ni Ellen sa resulta ng umaga. Ang sala ay parang ibang lugar na. Nilapastangan at alam ko na, kahit na sinabi kong ayokong palakihin ang issue, hindi pa ito tapos. Hindi pa ito malapit sa pagtatapos. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. May mga sandali sa ating buhay na parang humihinto ang pag-ikot ng mundo. Iyong mga sandali na biglang nagiging malinaw ang lahat ng bagay na matagal mo nang pinagdududahan at ang katotohanan iyon, gaano man kasakit, ay hahampas sa iyo ng buong lakas. Para sa akin, ang sandaling iyon ay dumating sa isang tahimik na hapon habang hawak-hawak ko ang telepono
na tila ba isang mabigat na bato sa aking nanginginig na kamay. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nang matagpuan ko ang ahas sa aking hardin, isang pangyayaring nag-iwan ng lamat hindi lang sa aking bintana, kundi pati na rin sa aking puso. Ang hinala ko ay mabigat, isang multo na bumubulong sa aking isipan, at ang multong iyon ay may pangalan ng sarili kong anak, si Andrea. Hindi ko na matiis ang katahimikan at pagdududa. Kailangan ko ng kasagutan. Kailangan kong malaman kung ang halimaw na gumugulo sa aking isipan ay totoo o gawa-gawa lamang ng aking pagod at tumatandang pag-iisip. Kaya naman, sa kabila ng takot na baka tama nga ako, pinindot ko ang mga numero sa telepono. Bawat tunog ng pagring ay parang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Sa wakas, isang pamilyar na boses ang sumagot, masigla at tila walang anumang alalahanin. "Ma, napatawag ka?" tanong ni Andrea. Huminga ako ng malalim, pinipilit na gawing normal at kalmado ang aking boses. "Andrea, anak, pasensya na sa abala. May itatanong lang sana ako, medyo kakatwa pero sana masagot mo." Nagkunwari akong medyo natatawa, isang paraan para itago ang panginginig ng aking boses. Alam mo na, nitong mga nakaraang araw, mayroon kasing may nagpadala ng isang kakaibang regalo dito sa bahay. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Baka lang may alam ka tungkol dito? Sinadya kong gawing malabo ang tanong, isang pain para makita kung paano siya tutugon. Narinig ko ang bahagyang paghinto sa kabilang linya. Isang segundong katahimikan na para sa akin ay tumagal ng isang oras. "Regalo, ma? Anong regalo?" Ang tono niya ay nagbago, tila nag-iingat. Wala akong alam diyan. Baka naman nagkamali lang ng padala? O baka isa sa mga kaibigan mo? Mabilis ang kanyang mga sagot. Masyadong mabilis. Ang pagtanggi niya ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan namin. Hindi man lang siya nagtanong kung anong klaseng regalo iyon o kung ligtas ba ako. Ang una niyang reaksyon ay ang pagtanggi, ang pagdistansya. Ngunit hindi ang kanyang mga salita ang nagbigay sa akin ng kasagutan. Ito ay isang tunog, isang mahinang tunog mula sa likuran niya, sa kabilang linya. Una ay hindi ko masyadong narinig, ngunit habang nagsasalita pa si Andrea, narinig ko itong muli, mas malinaw sa pagkakataong ito. Isang pagtawa, isang mahinang paghalinghing, na sinundan ng isang pigil na tawa. Alam na alam ko kung kaninong tawa iyon. Iyon ang tawa ng kanyang asawa, si Marco. Hindi iyon isang masayang tawa. Iyon ay isang tawang mapanukso, puno ng pangungutya. Isang tawa na tila nagsasabing, "Nakuha ka namin." Sa isang iglap, para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang tawang iyon. Ang tawang iyon ang naging pinal na kumpirmasyon. Ito ang huling piraso ng palaisipan na bumuo sa buong larawan ng kanilang kataksilan. Ang lahat ng aking pagdududa, ang lahat ng aking pag-aalinlangan na baka mali ako, baka masyado ko lang dinidibdib ang mga bagay-bagay. Lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Ang natira na lamang ay ang malamig at matalim na katotohanan. Sila ang may gawa nito. Ang sarili kong anak at ang kanyang asawa. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na nagpapaalam. Hindi ko na kailangang marinig pa ang anumang kasinungalingan mula sa kanya. Umupo ako sa aking paboritong silya, nakatingin sa kawalan. Ang sakit ay naroon, isang matulis na kirot sa aking puso. Ang pakiramdam ng isang ina na niloko ng sariling anak ay isang pasanin na hindi ko nais maranasan ng sinuman. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, may ibang damdamin na unti-unting umusbong. Isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Ito ay galit, ngunit hindi isang galit na nakakabulag. Ito ay isang malamig, tahimik, at matatag na galit. Ang galit na nagbibigay ng lakas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking isipan ay napalitan ng isang matatag na desisyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging isang bukas na pitaka na maaari nilang kuhanan anumang oras na gusto nila. Tapos na ang pagiging isang matandang ina na kaya nilang takutin at paglaruan. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan nila ang aking pagkatao at abusuhin ang aking kabaitan. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Isang malaki at pinal na hakbang upang tuldukan ang kanilang pang-aabuso. Hindi na ito para lang sa pera. Ito ay para sa aking dignidad, para sa aking kapayapaan ng isip,
at para protektahan ang kinabukasan ng aking mga apo mula sa kanilang nakalalasong impluensya. Ang desisyon ay nabuo na at sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa akin. Dumating ang gabi na may dalang kakaibang katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga kasabay ng aking mabagal ngunit desididong pagtibok ng puso. Ang sakit ng katotohanan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang lason na nagpapahina sa akin. Sa halip, ito ay naging gatong. Gatong para sa apoy ng determinasyon na biglang nagliyab sa aking kalooban. Matapos ang maraming taon ng pagbibigay, pag-unawa, at pagpaparaya, oras na para sa isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Oras na para bawiin ang kontrol. Hindi ko kailangan ng sigawan. Hindi ko kailangan ng iskandalo. Ang aking unang hakbang ay gagawin ko ng tahimik. Ngunit ang epekto nito ay magiging kasing lakas ng isang lindol sa mundong binuo ni Andrea at Marco sa paligid ng aking pananalapi. Umupo ako sa harap ng aking luma, ngunit mapagkakatiwala ang computer. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iisang ilaw sa madilim na silid, na tila isang simbolo ng kaliwanagan na sa wakas ay natagpuan ko. Ang aking mga daliri na bahagyang nanginginig kanina ay ngayoy matatag na. Una kong binuksan ang website ng aking bangko. Nakita ko ang aking pangalan, ang aking pinaghirapang ipon, at sa ilalim nito, ang pangalan niya, Andrea. Nakalista bilang isang authorized user sa aking credit card. Naalala ko pa noong idinagdag ko ang kanyang pangalan doon. Sabi niya ay para raw sa mga emergency, para kung may kailangan ang mga apo ko at wala akong dalang cash. Nagtiwala ako. Ang isang ina ay laging nagtitiwala. Ngayon, ang tiwalang iyon ay abo na lamang. Sa ilang pag-click ng mouse, nakita ko ang option, Remove Authorized User. Nag-atubili ako ng isang segundo, isang huling hibla ng nakaraang pagmamahal ang pumigil sa akin. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang tawa ni Marco. Ang tawang mapang-asar, at buong tapang kong pinindot ang kumpirmasyon. Isang maliit na kahon ang lumitaw sa screen. Si Andrea ay tinanggal na. Pakiramdam ko ay isang mabigat na kadena ang natanggal sa aking mga balikat. Ngunit, hindi pa ako tapos. Sunod kong tiningnan ang mga detalye ng aking account. Pinalitan ko ang lahat ng aking PIN at password. Ang mga dating numero at salita na madali niyang mahuhulaan, mga kaarawan ng mga apo, pangalan ng aming alagang aso noong bata pa siya, ay pinalitan ko ng mga bago, mga bagay na ako lang ang nakakaalam, isang sikreto sa pagitan ko at ng aking bagong tuklas na kalayaan. Habang ginagawa ko ito, para akong nagtatayo ng isang pader. Isang matibay na pader sa pagitan ng aking pinaghirapan at ng kanilang kasakiman. Pagkatapos, isa-isa kong hinanap at kinansela ang lahat ng automatikong pagbabayad na naka-enroll sa aking account para sa kanyang mga gastusin, ang kanyang buwanang bayad sa telepono na umaabot sa libu-libong piso dahil sa walang katapusang data, ang kanyang mga subscription sa kung ano-anong streaming services, pati na rin ang pambayad sa kuryente at tubig ng kanilang bahay, na matagal ko nang sinasagot dahil palagi nilang sinasabi na kinakapos sila. Bawat pagkansela ay isang pahayag, isang tahimik na sigaw na nagsasabing, hindi na. Bawat hakbang na ginawa ko sa gabing iyon ay isang seremonya, isang ritual ng pagbawi sa aking sarili. Walang galit, walang paghihiganti. Ang naroon lamang ay isang malinaw at matatag na layunin. Ito ay hindi parusa, ito ay pagtatanggol sa sarili. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa aking sarili, isang bagay na matagal kong ipinagkait dahil inuna ko sila. Habang tinitingnan ko ang mga transaksyon, nakita ko ang mga pangalan ng mamahaling restaurant, mga online shopping site, mga bagay na malinaw na luho at hindi pangangailangan. Ang bawat isa ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa aking puso, isang paalala ng kanilang walang pakundangang pag-abuso. Nang matapos ko ang lahat, isinara ko ang computer. Ang screen ay naging itim, at ang tanging nakikita ko ay ang reflection ko sa itim na salamin. Isang babaeng may kulubot na sa mukha, may mga puting hibla na sa buhok, ngunit sa gabing iyon, may bago sa aking mga mata. Isang kislap ng tapang, isang kislap ng determinasyon na matagal nang natutulog. Tumayo ako at nagtimpla ng isang tasang tsaa.
Ang simpleng gawain na iyon ay parang isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat sa aking kalooban. Habang hinihigop ko ang mainit na salabat, ang bawat paghigop ay tila nagpapatahimik sa mga alon ng sakit at galit. Naghihintay ako. Alam kong hindi magtatagal, darating ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Ako na ang may hawak ng payong. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. Kinabukasan, habang ako ay nagdidilig ng aking mga halaman, narinig ko ang pamilyar na tunog ng aking telepono. Isang tingin pa lang sa screen ay sapat na. Si Andrea. Huminga ako ng malalim, inihanda ang aking sarili, at sinagot ang tawag. Bago pa man ako makapagsalita, isang sigaw ang sumalubong sa akin. Ma, anong ginawa mo sa card ko? Bakit hindi gumagana? Ipinahiya mo ako sa grocery store. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit, walang bahid ng paggalang o pag-aalala na karaniwan niyang ipinapakita kapag may kailangan siya. Kalmado akong sumagot, Andrea, wala akong ginawa sa card mo. Ang ginawa ko ay inalis kita bilang authorized user sa sarili kong card. Idiniin ko ang salitang kong nang may kahinahunan ngunit may bigat. Narinig ko ang kanyang paghinga na tila hindi makapaniwala. Bakit mo ginawa yon? Paano na ang mga pangangailangan namin? Paano na ang mga bata? Ito na naman ang palagi niyang panakot, ang mga apo ko. Andrea, sabi ko, ang boses ko ay matatag na parang bato. Kung kailangan ninyo ng pera, siguro ay oras na para si Marco ay maghanap ng mas maayos na trabaho. At ikaw naman ay matutong magbadyet. Tapos na ang panahon na ako ang sasalo sa inyo. Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Alam kong hindi doon magtatapos ang lahat. At tama nga ako. Wala pang isang oras, isang kotse ang humarurot at biglang pumarada sa tapat ng aking bahay. Bumaba sina Andrea at Marco. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa galit. Malalaki ang kanilang mga hakbang papunta sa aking pinto at kinalampag ito ng malakas. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pagpapatibay sa aking desisyon. Binuksan ko ito. Ang sumunod na mga sandali ay isang bagyo ng mga salita, mga sigaw, mga panunumbat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ganito ang igaganti mo? Sigaw ni Marco. Nagtaka ako kung anong lahat ang tinutukoy niya. Ang pagbisita tuwing kailangan nila ng pera? Ina ka ba talaga? Ipinapahamak mo ang sarili mong anak, segunda ni Andrea, na may mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Hinarap ko sila ng buong katatagan. Hindi ako sumigaw pabalik. Hinayaan ko silang ilabas ang lahat ng kanilang galit. Nang medyo humupa na sila, saka ako nagsalita. Tapos na ba kayo? Tanong ko sa mahinang boses. Nagulat sila sa aking kalmado. Lahat ng isinusumbat ninyo ay pera. Pera na galing sa akin. Pera na pinaghirapan ko at ng inyong yumaong ama. Ginawa ko kayong komportable sa buhay sa punto na nakalimutan na ninyo kung paano tumayo sa sarili ninyong mga paa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Andrea. Ang galit ay napalitan ng panibagong taktika, ang pagiging biktima. Ma, hindi mo naiintindihan. Mahirap ang buhay. Ginagawa namin ang lahat para sa mga bata. At doon, ginamit na niya ang kanyang huling baraha. Kung magiging ganito ka, kung ipagdadamot mo sa amin ang tulong, mas mabuti pang hindi mo na makita ang mga apo mo. Ito ang sandaling kinatatakutan ko noon. Ang banta na ilalayo nila sa akin ang aking mga apo. Ang mga batang nagbibigay liwanag sa aking buhay. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa harap ng kanilang galit at kasakiman, isang katotohanan ang naging malinaw sa akin. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Andrea at sinabi ang mga salitang kahit ako ay nagulat na kaya kong sabihin. Kung ganoon, sabi ko ng dahan-dahan at malinaw, isa iyong biyaya. Natigilan sila. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka. Hindi nila inaasahan iyon. Anong sabi mo? Nauutal na tanong ni Andrea. Ang sabi ko, isa iyong biyaya. Pag-uulit ko, ang aking boses ay hindi nanginginig. Dahil kung ang pagmamahal na ibibigay ninyo sa kanila ay katulad ng pagmamahal na ipinapakita ninyo sa akin ngayon, isang pagmamahal na may kapalit, isang pagmamahal na ginagamit para manakot at mang-abuso, mas mabuti pang mapalayo sila sa masamang impluwensya ninyo. Sa sandaling iyon, para akong nakakita ng multo sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pinakamalakas na sandata ay nawalan ng bisa.
Ang kanilang paboritong pangkontra ay naging abo sa kanilang mga kamay. Wala na silang masabi. Ang kanilang galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang tahimik na pagkatalo. Walang nagawa, tumalikod sila at bumalik sa kanilang kotse. Ang kanilang pag-alis ay kasing bilis at kasing gulo ng kanilang pagdating. Habang pinapanood ko silang papalayo, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin para sa anak na nawala sa akin, ngunit kasabay nito, isang napakalaking kapayapaan ang aking naramdaman. Ang huling kadena ay naputol na. Ako ay malaya na. Ang kalayaang naramdaman ko matapos ang komprontasyon ay totoo, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang katahimikan mula kina Andrea at Marco ay hindi kapayapaan. Ito ay isang pananahimik bago ang panibagong bagyo. Hindi sila titigil. Alam kong gagawa sila ng paraan para guluhin ako, para pilitin akong bumigay. Ang aking personal na desisyon ay isang panimula lamang. Ngayon, kailangan ko ng proteksyon na mas matibay pa sa aking sariling determinasyon. Kailangan ko ang proteksyon ng batas. Kinabukasan, tumawag ako sa aming family lawyer, si Attorney Reyes. Isang matalino at kagalang-galang na abogadong matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Sa telepono pa lang, naramdaman na niya ang bigat sa aking boses at agad akong binigyan ng appointment. Pagdating ko sa kanyang opisina, ang formal at tahimik na paligid ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Dito, ang emosyon ay kailangang isantabi para sa katotohanan at ebidensya. Umupo ako sa tapat ng kanyang malaking mesa at sa unang pagkakataon, ikinuwento ko ang lahat. Lahat-lahat. Hindi ko na ito tinago bilang isang problema sa pamilya. Inilahad ko ito bilang isang kaso ng pang-aabusong pinansyal at emosyonal. Ikinuwento ko ang walang katapusang paghingi ng pera na umaabot na sa daan-daang libong piso bawat taon. Ipinakita ko ang mga bank statement. Ikinuwento ko ang mga paninira at kasinungalingan. At sa huli, habang nanginginig ang boses, ikinuwento ko ang tungkol sa ahas. Ang pagtawa ni Marco sa telepono, ang mga banta tungkol sa aking mga apo, nakikinig si attorney. Reyes nang walang paggambala, ang kanyang mukha ay seryoso. Tumango-tango siya paminsan-minsan, nagpapakita na nauunawaan niya ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Ginang Elena, ang ginawa ninyo sa pagputol ng pinansyal na suporta ay tamang unang hakbang. Ngayon, kailangan nating gawin itong opisyal at siguruhing mayroon kayong legal na proteksyon. Agad kaming gumawa ng mga hakbang. Una, binago namin ang aking huling habilin, ang dati kong testamento na nag-iiwan ng halos lahat ng aking ari-arian kay Andrea bilang nag-iisang anak, ay pinawalang bisa. Sa bago kong habilin, malinaw na nakasaad na ang aking bahay at ang natitirang ipon ay mapupunta sa isang tiyak na charity na malapit sa aking puso. Ito ay isang masakit na desisyon, ngunit kailangan. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga para sa akin, nagtayo kami ng isang educational trust fund para sa aking 2 apo. Naglaan ako ng malaking halaga, humigit kumulang 5 milyong piso, na ilalagak sa isang account na hindi maaaring galawin ni na Andrea at Marco. Ang pondong ito ay para lamang sa pag-aaral ng mga bata. Mula elementarya hanggang kolehiyo, isang trustee mula sa bangko ang mga ngasiwa nito at ang pera ay direktang ibabayad sa mga eskwelahan. Sa ganitong paraan, naipapakita ko pa rin ang aking pagmamahal at pag-aaruga sa aking mga apo, habang tinitiyak na ang kanilang kinabukasan ay hindi malalagay sa alanganin dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Ang pagmamahal ko sa kanila ay hindi nawala. Nagbago lang ito ng anyo. Mula sa pagiging bulag na pagbibigay, ito ay naging isang matalinong proteksyon. At ang panghuli, nag-file kami ng petition para sa isang restraining order. Ito ang pinakamabigat na hakbang. Sa ilalim nito, sina Andrea at Marco ay legal na pagbabawalan na lumapit sa akin, sa aking bahay, o kahit na subukang makipag-ugnayan sa akin sa anumang paraan. Ibinigay ko ang lahat ng detalye, ang insidente ng ahas, ang kanilang marahas na pagbisita, ang mga banta bilang patunay na mayroon akong dahilan para matakot para sa aking kaligtasan.
Pag-alis ko sa opisina ni Attorney Reyes, para akong nabunutan ng isang bundok na tinik. Ang bigat sa aking dibdib ay gumaan. Hindi ito isang masayang pakiramdam. Walang kasiyahan sa pagsasampa ng kaso laban sa sarili mong anak. Ngunit mayroon itong dalang kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa kaalaman na ginawa ko ang lahat para protektahan ang aking sarili at ang kinabukasan ng mga inosenteng bata. Ang batas na ang magiging pader sa pagitan namin. Isang pader na hindi na nila kayang sirain. Ang daan sa hinaharap ay malungkot at marahil ay mapag-isa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ito ay isang daan na ako mismo ang pumili. At iyon, para sa akin, ay sapat na. Huwebes ng hapon. Tahimik ang buong kabahayan. Nagkakape ako sa aming beranda, habang si Ellen ay nagdidilig ng kanyang mga halaman. Sa loob ng 2 araw, walang umugong na telepono. Walang dumating na sasakyan ng hindi inaasahan. Walang anino ng kaba sa bawat pagdaan ng oras. Ang kapayapaan ay kakaiba. Halos hindi ka panipaniwala. At sa gitna ng katahimikang iyon, tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Hindi ito ang karaniwang tunog na nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Sa pagkakataong ito, kalmado ako. Tumayo ako, pumasok sa loob, at sinagot ito. "Lito," sabi ng boses sa kabilang linya. "Si Attorney Reyes, ang aming abogado, para ipaalam ko lang sa iyo. Ang mga dokumento ay naihatid na kaninang alas 2:15 ng hapon. Parehong natanggap na ni Andrea at ni Marco ang kopya ng restraining order, pati na rin ang mga pagbabago sa iyong huling habilin. Tapos na. Tapos na. Isang simpleng salita. Pero ang bigat nito ay parang bigat ng isang bundok na sa wakas ay naalis sa aking mga balikat. Nagpasalamat ako sa kanya at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Tumayo ako roon sa gitna ng aming sala, nakatitig sa kawalan. Hindi ako masaya. Hindi ako nagbubunyi. Ang naramdaman ko ay isang malalim at matinding kaluwagan. Para kang galing sa isang napakalakas na bagyo na tumagal ng maraming taon at sa wakas, sumikat na ang araw. Ang paligid ay sira-sira, pero buhay ka. At tahimik na. Lumabas si Ellen mula sa kusina, marahil ay narinig ang aking pakikipag-usap. Hindi siya nagtanong. Tiningnan niya lang ang aking mukha, at sa tingin na iyon, alam na niya. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit at pamilyar. Isang paalala na sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako nag-iisa. "Naihatid na," sabi ko sa kanya. "Tapos na." Tumango siya at nakita ko ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng isang mahabang pagdurusa. Kinagabihan, umupo kami sa aming hardin habang papalubog ang araw. Ang langit ay may kulay kahel at lila. Ang mga kuliglig ay nagsisimula ng humuni. Ang aming mga kapitbahay ay naghahanda na para sa hapunan. Mga normal na tunog, mga normal na buhay, isang normalidad na matagal nang ipinagkait sa amin. Sa loob ng 30 taon, ang buhay namin ay umikot sa mga krisis ni Andrea. Bawat tawag sa telepono ay isang potensyal na problema. Bawat katok sa pinto ay isang posibleng panghihingi ng pera. Nabuhay kami na palaging nag-aalala, palaging naghahanda para sa susunod na sakuna na siya mismo ang gumawa. Palagi naming sinasabi, ito na ang huli. Pero hindi ito natatapos. Dahil kami mismo ang nagpapahintulot na magpatuloy ito. Ang pagmamahal namin bilang magulang ang naging aming kahinaan at ang kahinaan na iyon ang kanilang ginamit laban sa amin. Naalala ko ang maliit na batang babae na nag-aalay sa amin ng sunog na tinapay tuwing Mother's Day. Ang batang babae na gumuguhit ng mga stick figures ng aming pamilya, lahat ay magkakahawak kamay. Nasaan na ang batang iyon? Kailan siya nawala at napalitan ng isang babaeng nagpapadala ng ahas sa sarili niyang ama? Marahil, ang pagbabago ay dahan-dahan. Bawat tseke na isinulat namin. Bawat utang na binayaran namin. Bawat kasinungalingan na pinalampas namin. Sa bawat pagtulong namin, hindi namin namalayan na tinatanggalan pala namin siya ng kakayahang matuto. Tinuturuan namin siyang walang kahihinatnan ang kanyang mga maling desisyon. At ang pinakamasakit na leksyon sa lahat,
ay kami rin ang nagbayad ng matrikula. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Ellen, na binasag ang katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Oo, pag-amin ko. Iniisip ko kung ano ang naramdaman niya nang mabasa niya ang mga papel. Galit? Sigurado. Pagkakanulo? Marahil. Pero pagsisisi? Hindi ako sigurado. At ang mga bata? Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Sina Ana at Ben. Ang dalawang inosenteng buhay na naipit sa gitna. Ang mga bata ay mapoprotektahan. Sabi ko, mas para sa kanya kaysa sa akin. Ang Educational Trust Fund na ginawa natin ay isang testamento ng pagmamahal ng isang lolo. Hindi ito pagmamahal na nakasalalay sa pera. Ito ay pagmamahal na nagsisiguro sa kanilang kinabukasan, isang kinabukasan na hindi kayang sirain ng kanilang mga magulang. Kapag lumaki na sila at nagtanong, malalaman nila na hindi namin sila tinalikuran. Sa katunayan, ginawa namin ang lahat para iligtas sila. Isang malaking kabalintunaan. Sa loob ng maraming taon, ang banta ni Andrea ay palaging hindi mo makikita ang mga apo mo. Ginawa niya itong sandata para makuha ang mana. Ngayon, dahil sa kanyang mga gawa, natupad ang kanyang banta sa paraang hindi niya inaasahan. Ang restraining order ang naghiwalay sa amin ng permanente. Ang pagbabago sa huling habilin ang nag-alis sa kanya ng anumang dahilan para manatili sa aming buhay. Nawala sa kanya ang lahat, ang pamilya na inaabuso niya, at ang pera na hinahangad niya, ang ahas sa kahon. Iyon ang kanyang huling komunikasyon sa amin. Isang mensahe na walang salita pero napakalinaw. Isang mensahe ng galit, ng pananakot, at ng kawalan ng pagmamahal. At ang aming sagot ay hindi isang sigaw o isang sumbat. Ang aming sagot ay ang tahimik na pagpirma sa mga legal na dokumento. Isang pader na gawa sa batas na mas matibay kaysa sa anumang pader na gawa sa bato. Isang pader na nagsasabing, hanggang dito na lang kayo, tapos na. Hindi ko na ibalik ang anak na minahal ko. Ang batang babae na iyon ay matagal nang nawala, marahil ay nalunod sa mga utang at kasakiman. Ang pagluluksa para sa kanya ay isang proseso na haharapin namin ni Ellen araw-araw. Ngunit sa gitna ng pagluluksa, mayroon kaming nabawi. Nabawi ko ang aking dignidad bilang isang ama, bilang isang asawa, at bilang isang tao. Nabawi namin ni Ellen ang aming kapayapaan ng isip, at higit sa lahat, nabawi namin ang aming tahanan. Hindi na ito isang battlefield. Hindi na ito isang bangko. Ito ay muling naging isang santuaryo. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi isang biyaya. Habang ang dilim ay tuluyang bumalot sa aming hardin, hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay ni Ellen. Bukas, sisikat ang araw, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, haharapin namin ito ng walang takot. Haharapin namin ito ng may pag-asa. Ang aming pamilya ay naging mas maliit, oo, pero naging mas matatag. Dahil sa wakas, natutunan namin na ang tunay na pagmamahal kung minsan ay nangangahulugan ng pagpapaalam.